So, mga kababayan, siniwalat din na prior Christmas Day ay nag-release ng around 2 million, hindi man sa lahat, 2 million each as bonus or allowance sa bawat kongresista. Hindi lahat, but majority. So isipin mo yon. Isipin nyo to, mga kababayan. 2 million, let's say sa 2 million, mayroong 300 kongresista, kasama na yung 321, kasama na yung mga party list. Okay, tignan natin na. Okay? So 321, including party list. Sa 2 million, well, let's talk about 2 million pa lang. Bonus cash to ha. Cash. Magkano yan? Around 630 plus million. We're just talking sa bonus pa lang today. Okay, today. Hindi natin alam kung 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Hindi natin alam. But according to Leviste, around 2 million, okay? Ngayon, bago magpasko, binigyan sila uli ng bonus. Samantalang kayo, ang sabi sa inyo ng Bangag Administration, makontento kayo, pagkasyahin nyo. Huwag na kayong choosy yung 500 pesos pang Noche Buena. Katulad ni Gloria Diaz na, asawa ng yumaong addictus na pinangalanan ni Amy Marcos, si Bong Daza. Ano ang sabi sa inyo? Yes, doable. Okay, kayang-kaya ang 500 pesos na Noche Buena. Okay? Bumili lang daw kayo ng pineapple juice at lagyan nyo ng napagkaraming yelo. Di ba pang-iinsulto sa inyo? Di ba? Narinig nyo yon? Bumili daw kayo ng corned beef or ganito-ganyan, kasya na daw yun. Basta bumili kayo ng pineapple juice, tambakan nyo ng isang sakong yelo, may pineapple juice na kayo. Para samantala, itong asawa ng addictus na namatay, based on that statement ni Manga, at also yan ang inexpose din ni Agent Morales na kajaming ni Marcos Jr. sa pagsisinghot. Here's Gloria Diaz na sinasabing Miss Universe nung unang panahon na hindi pinapagana yung utak. Pero tignan mo, nag-show off siya na ang kinakain ni Gloria Diaz ay hindi naman carne norte na sinilagyan ng pagkadami-daming sibuyas o pinaglagyan ng maraming sabaw, kundi ang kinakain niya crab, alimango. Nasabi nga ng mga nagko-comment doon, around 500 pesos maybe per piece o maybe 1,000 per piece yung kinakain niyang alimango. So ganito ka ipokrito at ipokrita ang mga puta dyan sa Pilipinas. Ito, okay, ang anak nito, tandaan niyo yung si Daza, ha? Isabel Daza, I'm not sure, can you comment? Ang alam ko, binibigyan ng role ni Lisa Tanasian. Binibigyan niya ng ng allowance. May role yan. Yung ang anak ni Bong Daza. Now, mga kababayan, balik tayo sa 2 million pesos. Okay? Aside from that, yung pinapaliwanag na yung sa MOOE, yung maintenance and other operating expenses, 'di ba, na ang ang pag-liquidate niyan by certification. Okay, tinataasan pa yan. Okay, sino nagtataas diyan? Andyan ngayon si Faustino D dahil siya ang pumalit. 'Di ba? Okay? Siya ang pumalit. Now, andyan kay Tambaloslos, andyan si Micaela Swansing, okay, na nag-start ng pag-hearing tungkol sa smuggling na sangkot si Michael Ma at ang kapatid ni Lisa Tanas. 'Di ba? Yan din ang pumigil o nag-stop dito sa pag-iimbestiga ng smuggling in 2023. Yan ang isa sa mga expose natin. So again, Faustino D, Micaela Swansing, yan sila ngayon ang tawag dito, yung aso ng mga bangag. So sa kanila nanggagaling yung mga 2 million na yan, maybe 3 million, 4 million. Imagine niyo kung binigyan ng tigto 2 million, sabi na lang natin kasi hindi lahat binigyan dahil si Congressman Pulong ay hindi siya sang-ayon dito sa sa bagong pagpasa nila ng budget. Dahil sabi nga niya, dapat papanagutin muna ang mga jutang ginimes na nagnakaw sa kaban ng bayan bago sana ipasa itong mga budget na ito. But going back, okay? Let's say for example, 500 million
cold cash to before Christmas. Then ngayon, during the budget hearing, yung kanilang final ceiling, mga kababayan, another 500 million, that's 1 billion in cash. Ganon na lang sila kagarapal, ganon sila kakapal ang mukha, okay, na pagnakawan kayo. Samantala, may nahuli, may nabasa ako, tatay, nagnakaw ng maliit, ano bang ninakaw noon, para magbigay ng regalo sa kanyang anak, maliit lang, petty nakaw lang, kulong. Kulong kagad. Pero itong mga ito, andyan pa rin hanggang ngayon. Si Bangag patuloy pa rin nag-go-optics. Imagine mo, ang sinasabi ni Leandro, meron na binibigay sa kanila, extra allowance, extra bonus sa araw ng botohan sa budget, okay? 2 million. Then, may sinasabi si Leandro na yung mga consultants na binabayaran, actually nilabas ko na to sa inyo eh. Di ba na tinitrain nila? Meron tayo ditong nilabas sa inyo in the past na 50, nilabas din to ni Cathy Binag eh. Ang ginagawa nila, nagtitrain sila kunyari ng mga consultants. Hindi natin alam kung anong klaseng consultants. Pero based sa interview ni Leviste at nag-corroborate dun sa inilabas namin ni Cathy Binag 2 months ago na talagang ang mga kongresista ay nag-hire sila ng kunyari consultant pero mga trolls sa social media at binabayaran ng cash. Maliban ba dyan sa mga kongresista na yan, di ba? Iwalay pa yung sa Office of the President Bangag. So dito, kaya sinasabi niya dito sa kanyang interview, binibigay daw na cash or nakabalot sa itim na lalagyan na plastic or sa backpack dito sa mga trolls na ito na hindi hindi transparent kung ano yung certain amount na yon na binabayad dito sa mga trolls na ito. So eto yon, mga kababayan, talagang ubos ang pera ninyo. Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi kayo talagang kumilos para patalsikin ang mga bangag, talagang forever tayo magaganito, magdadadakdak. Then, magdadadakdak si Maharlika hanggang sa magkandamatay na lang tayo lahat. Di ba? Magkandamatay tayong lahat, ganito pa rin ang buhay natin sa Pilipinas. At least ako, di ba? Kung dumating man ang kamatayan natin, kahit pa paano, naranasan ko naman yung maayos na buhay. Paano naman kayo dyan? Okay? Kaya totoo ito. Kasi ako mismo makapagsabi sa inyo, dahil yung dati ko ngang kaibigan na si Mr. Okay, na dating Sara, na dating dating tagapagtanggol, actually pabago-bago naman siya eh. Dati inaway niya si Pangulong Duterte, tapos yung nag-BBM Sara na naman siya. Tapos nung hindi siya na-budgetan ni Inday Sara na humingi daw siya ng tulong sa kampo ni Inday Sara, hindi siya nabigyan, kaya bumaliktad siya. Nag-usap kami noon eh. Sabi ko, sige, desisyon mo yan. Okay, make sure, nabuha na take care of yourself. At sana lang, gawin mo ng tama yung buhay mo, ganyan-ganyan. Hindi niya ginawa ng tama. So, ano magagawa natin? Kapit sa patalim.